Kami po ay from Live Jesus Worldwide Ministries, Young Professional Department. So narito po kami upang magpahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Yesus na may kaligtasan sa Kanya. So samahan niyo po kami. Tunay nga na ang Diyos ay naghihintay sa ating lahat. Samahan niyo po kami simula umpisa hanggang sa pagtapos. So we will have 7 last word of Jesus. Brother Ariel from LJWM Tarlac to lead us in opening prayer. Aming Ama, sa lahatan, pinapapurihan ng iyong banal. The Lord makes all things beautiful. So, ang una pong nais ng Panginoon ay tayo patuloy na lumapit sa Kanya. So, song number from LGWM. Sige po, let us all together sing this song entitled Amazing Love. Tunay nga na it is amazing love from the Lord. Amen. So ito po ay kamangha-manghang pag-ibig that we were forgiven. Amen. So the Lord washes our sins. So thanks be to God for the life of Sister Rons. So now let's meditate the word of God. Amen. The last word of Jesus. Amen. Napakasarap po ng salita na binitawan ng Panginoon. Napakadami niyang salita pero in the last of His breath, ito po yung mga sinabi niya. So, one of the youth will give us an encouragement and exhortation about this from CTC. Sister Arian. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat. Ang first po na last word ni Jesus Christ is matatagpuan po natin sa Luke 23 verse 34. Muli po, hayaan niyo po kung basahin ko po sa inyo. Jesus said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Ayun po, bibigyan ko po muna kayo ng background ng kwento, no? Sa verse 33 po, si Jesus ay merong kasamang 2 kriminal at sila ay pumunta sa lugar na kung tawagin ay lugar ng mga bungo or the place of skull. At dito, sa lugar na ito, Jesus was crucified. So, ang makikita natin dito is the cross. So, when Jesus was crucified, it is the core and the foundation of God's redemption para sa ating buhay. And also, the cross demonstrates God's love toward us. Makita po natin yan sa Romans 5 verse 8. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. God demonstrates His own love toward us. While we were still sinners, Christ died for us. So, ibig sabihin po nito, the cross represents that Jesus, si Jesus na walang kasalanan, ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Ngayon, the cross also showed us na nung namatay si Jesus sa krus ng Carvalho, tayong lahat ng mga makasalanan ay nagkaroon ng access, direct access sa ating Panginoon. Kung saan, ang direct access na ito ay tayo ay makakahingi ng forgiveness o kapatawaran sa ating mga kasalanan at tayo ay makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Now, in verse 34, which is the first word of Jesus Christ, this talks about Jesus' prayer of forgiveness. The moment po na si Jesus Christ ay dumating sa Jerusalem, alam niya na po kung anong mangyayari sa kanya. Alam niya na kung anong gagawin ng mga tao, alam niya na nasasaktan siya, alam niya na ipapako siya sa krus. Pero bakit kaya ito yung unang word ni Jesus Christ? Bakit nakuha niya pa rin ipanalangin yung mga tao na sinaktan siya? It is because it shows how Jesus loves us. Ayan, kung makikita natin dito, pinalangin pa rin ng Panginoong Jesus ang kapatawaran ng mga taong ito sa Ama. Si Jesus po ay siya ay namatay. Ito po ay napakasakit na parusa para sa kanya, ang kamatayan. Dahil una sa lahat, wala po siyang kasalanan. Siya po ay walang kasalanan, pero siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Ayan, kung titingnan po natin, kahit sinaktan siya ng mga tao,
Jesus still prayed for them and asked for forgiveness. Nung si Jesus ay nanalangin ng forgiveness para sa mga tao, ang ibig sabihin po nito ay madidismiss po o mawawala yung kasalanan na meron ang tao. Christ's first last words ay isang panalangin para sa mga taong sinaktan at pinako siya sa krus. And this speaks forgiveness to those people. Ngayon po, ang tanong, paano po nag-respond ang Panginoon sa panalangin ito ni Jesus? Tingin niyo po. Ang sagot po nito, God responded by opening the way of salvation even to the murderers of Jesus. Ayan. Sa ating pong conclusion, when Jesus was crucified, He showed us how to forgive. Imbes na magalit si Jesus or pamuhian tayong mga makasalanan, siya pa rin ay nanatiling nagpatawad at nagpakita ng pag-ibig sa atin. Pinatawad niya tayo. Kung para sa atin, meron bang mga ibang tao or bagay na nakapagpasakit sa atin, pinakita ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin. God is telling us to love those people. Do not hate, but to love those people. And paano natin mapapakita yung pagmamahal na pinakita sa atin ni Jesus? It is to forgive. So we should learn how to forgive. And that is the first message of the last words of Christ. Salamat po. Amen. Gaano man kadami, kadumi, o kabaho ang ating mga pagkakasala, mayroong pagpapatawad sa Panginoon. Amen. So, napakasarap po. Tunay nga na sabi ng Panginoon, we will forgive because the Lord forgiven us. Amen. So sabi nga ni Peter, how many times should I forgive? Sabi po ng Panginoon, every time, amen, na magkasala ang ating kapwa, kailangan nandun po yung forgiveness. At nais po ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya dahil ang invitation niya, lumapit tayo sa Kanya. Amen. At kaya niyang hugasan ang ating mga pagkakasala. So, napakasarap po na number one, the last word ni Jesus na siya mismo pinag-pray niya tayo na patawarin tayo ng Panginoon. Amen? Praise God. It is sukdulang biyaya. Amen? It is grace. Amen? For the undeserved people like us. Let's hear a testimony from LJWF Pasig, Sister Jen Sala. Hello po, kamusta po kayo? Okay naman po kami, mabuti po kami sa kabutihan ni Lord. Sa Amen. kabila po ng quarantine na to, never po kaming pinagbalangan ni Lord sa Amen. lahat ng mga pangangailangan. Doon pinatunayan ni Lord na kahit kailan hindi siya magkukulang sa atin. Tunay nga po na the Lord will never leave us nor forsake us. Amen. In any situation, amen, ang Diyos ay kumikilos. Di man natin nakikita or sometimes di natin nararamdaman, pero ang Diyos ay concern sa atin. Amen. So sa mga youth na nandyan, dahil ako po hindi na youth, so mga pa-youth, mga pa-bata, mga pa-adults, so stay at home po tayo hanggang April 30. Amen. So, it's good to be a law-abiding citizen. So, lahat po ng law-abiding citizen, thumbs up naman tayo dyan. Lahat ng sumusunod sa government, thumbs up naman dyan. Yeah. So, yan po mga anak ni Lord. Sumusunod sa ating government. Amen. That's the will of God. Amen. Kumusta naman po dyan ang buhay sa Manila? Yan. So, Brother Mark, can you give testimony? Actually, halos maraming umiikot na taga-barangay para talagang strictly implemented yung policy natin na bawal lumabas yung mga kabataan. Kaya lang nandito itong mga kapatid kasi malapit na kami, magkadikit lang. So, Sa pangalawang sinabi ng Panginoon, no, ang kanyang promise, makita natin dito na 3 silang napako. Amen?
So, yung dalawang to talaga naman ay nagkasala. Ang ating Panginoon walang nagawa. May isang kasalanan, no? Yung isa, tinutuya ang Panginoon. Sabi nung isa, iligtas mo ngayon ang sarili dahil Diyos ka. Pero yung isa po doon, ang sinabi niya, dapat lang tayong magkasala kasi ay maparusahan dahil nagkasala tayo. Opo. Pero sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. So ang pangako ng Panginoon, ngayon din isasama kita sa aking paradiso. So there is eternal life in Christ. Amen. So alam po natin na pag namatay tayo, yung katawan na to, lahat ng inipon mo yaman o ano pa man, lahat ay mawawala. Amen. So yung kalimo natin yung harap sa Panginoon. So totoong may heaven, totoong may hell. So ang invitation ng Panginoon, ang kanyang offer ay eternal life in heaven. Amen. Paradise in heaven. So alam ni Jesus na kahit naghihirap siya, that's only temporary. So yung nararanasan natin dito sa mundo, it's only temporary. So sometimes we experience sufferings, we experience shortcomings in life. Tulad nitong coronavirus, nakakaranas tayo ng kahit papaano yung mga kapwa Pilipino natin na naapektuhan at yung mga may karamdaman. We believe, no po, it's only temporary dahil ang offer ng Panginoon sa atin na eternal life, ang katawan na to ay mawawala. Amen. So, ang pangako ng Panginoon, bago siya namatay, binitawan niya, you will be in my paradise. So, sabi ng Panginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in His name should not perish but have everlasting life. Amen? So, yan po ay ang kaharian ng Panginoon. So, kung nais mo, kapatid, o kung ano man ang katayon sa iyong buhay, ang Panginoon dito tingin. Who are we? Amen. Ang hinintay ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya dahil tulad po ng isang taong ito, habang nakapako siya, hindi na siya nakagawa ng good works. Kasi nakapako na siya eh. Pero nandun yung at the end of his life, nagkaroon siya ng repentance. So, kinilala niya ang Panginoon. Amen. So, in our lives, mayaman, mahirap ka man, or whatever position you have in your life, kapag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya bibiguin. Amen. Hindi ka niya itataboy. So, ang pangako ng Panginoon, you will be in my paradise. So, napakasarap alalahanin ang mga salita ng Panginoon. Amen. So, hanggang sa bingit ng kamatayan. So, tayo po mga anak ng Diyos ngayon. So, ang suffering na yan ay temporary lang. Amen. So, to God be all the glory, and we believe na ang Diyos ay source ng lahat. Amen po? Source of healing, source of eternal life, source of everything. Amen? Imagine, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, bumaba para sa atin. Amen? So, hindi pa man siya napapako, yung pumayag pa lang siya na ipanganak sa sabsaban, sa damuhan. We could see the humility of our Lord Jesus Christ. Amen? So, napakasarap po na ang Diyos ay bumaba para sa atin. Amen? At ihandog ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling dugo para po sa atin. So now I think we are ready for the third last word of Jesus. Let's hear the word of God from LJWM Santa Ana to be exhorted by Pastora Maylani. Sige po, magandang hapon po sa ating lahat. It's a great privilege for me to share the word of God, 7 last words, and I am on the third. And if you have your Bibles with you, please open with me in the book of John, chapter 19, verses 26 and 27. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy 27. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, the disciple took her unto his own home. This is the word of the Lord. Thy will be done, Lord. And this afternoon, Jesus addressed his first word or his first last word to those who caused him to be placed on the cross. Tama? Kasi yung una niyang sinabi,
Father, forgive them. So, sino yon? Yung mga taong nagpapako sa kanya sa krus, yung mga, una dun is mga Pharisee. And the second, to the thief, mga magnanakaw, whom he scarcely knew, and granted him paradise. Hindi niya halos kilala ang mga theft na yon, mga magnanakaw, ngunit binigyan niya ng paraiso. Merong assurance yung mga magnanakaw na yon. Tulad din sa atin, even we are sinners, if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we have that assurance that we will be in paradise someday. And the third is, Jesus spoke to the mother whom he carried in her womb, yung sa kanya, nagbuntis, who nursed him as a child, nag-alaga, who cared for him when he was lost, and then gave her to us, tapos ibinigay sa atin. So the first message or the first last word of Jesus Christ, Jesus addressed God the Father, kasi Father forgive them. The second is, he addresses the word to God, the creation of God, the creatures of God, which is the thief or tayong mga tao, tayong mga makasalanan. And the third is, which is my topic, Jesus addressed to Mary, whom stands between both man and God. So in this particular passage of scripture, Jesus, we see, makikita natin si Jesus dito as a compassionate Messiah, maawaing tagapagligtas. Amen. Ang salita ni Jesus, hindi lamang pahayag ng pagpapaalala, ngunit salita na puno ng pakikiramay. His words were not a mere statement of concern, but one that is full of compassion. Puno ng awa yung salita ng Panginoon. This passage can be applied in a Christian living. So first is, we are accountable to each and every one, so we must take care the needy. Sabi nga sa kanta, sa awitin na, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. So we are accountable to each and every one. Sabi ng salita ni Lord, behold thy son. Ang ina, kahit ang dami pa ng kanyang anak, hanggat kaya pa niyang alagaan, mamahalin at iingatan niya ang anak. Tama po? No, kahit anong dami ng problema, ang ina hindi niya kayang talikuran yung anak niya kahit anong dami pa nila. And behold, the mother. Sa panahon ngayon, kahit anong dami ng mga anak, nagtutulakan pa kung sino ang mag-aalaga sa ina. Tama po? Madami kayong magkakapatid, pero tutulakan pa kayo kung sino mag-aalaga sa inyo. No? Dito, ipinapakita ni Jesus ang pagmamahal niya sa kanyang ina. Ang ina na ilaw ng tahanan. Jesus knew that Mary knew him personally. Kilalang-kilala siya ng nanay niya, si Mary. From infancy, bata pa lang siya, to the point of death at the cross of Calvary, Mary was there. Nandyan si Maria. No? And, sabi pa nga, sinabi niya sa Mary, sabi niya to Mary, Jesus said, He is your son, anak mo siya. Dapat mo siyang sandalan, lean on Him. Ito yung duty ng isang nanay. Depend on Him, magtiwala ka sa Kanya, magtiwala ka kay Jesus. Trust, manalig ka, take care of Him. Ingatan mo siya. And to His disciple, di ba sabi niya kanina sa verse 27, she is your mother. Ipinaubaya na ni Jesus sa kanyang mga disipulo, si Maria, kasi mawawala na siya sa mundo. Sabi niya, this is the duty of a son, a duty of a son. Duty natin to bilang mga anak. Dapat ingatan mo ang nanay mo, mahalin mo ang nanay mo, proteksyonan mo ang nanay mo, at respetuhin mo ang nanay mo. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child on the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya mong disiplinahin ng anak mo, didisiplinahin mo. Sometimes, when God removes one comfort from us, kasi nawala na si Jesus He raised up another. Amen? No? Your gain worth the loss. And reflection. To the very last point of Jesus Christ, Jesus' earthly life demonstrated the priority He placed on love and concern in relationship. So, ang tanong, how is your relationship today? Kamusta po ang relasyon mo sa parents mo, sa kapatid mo,
sa kaibigan mo, sa churchmate mo, sa kapitbahay mo, no? Tanungin mo po yung sarili mo, may relationship ka pa ba tulad ng relationship ni Maria kay Jesus, ni Jesus kay Maria? The bottom line is, let us treasure a relationship like Mary treasured Jesus and Jesus treasured Mary. And this is the word of the Lord, and to God be all the glory. Have a testimony. Yan. To be given by Brother Ivan Dizon. Ginagawa ng ating Panginoon sa aking buhay, sa aming mga buhay, ito sa Barangay Bueno, sapagkat yung mga tao ko dito ay nasunurin ko talaga o mga tao-tao sa labas. Let's have the fourth last word of Jesus. Fairview. Yan. Brother Eman. Yan. Yan po ang ating kapatid na mag-exhort sa fourth last word of Jesus Christ. Kung pang-apat, sabi sa Marcos 15, verse 34, na ikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ganda po ng verse na yan kasi sa verse po na yan, pinapakita yung damdamin ni Jesucristo towards sa atin. Sa kanyang sariling flesh, gusto niya mag-stay para sa mga alagad. Gusto niya rin pa rin yung kanyang linano or yung pagtawag sa kanya kung bakit siya pumunta sa lupa. Yun ay gawin ng kalooban ng Panginoon. So napakalungkot nung tanong or nung statement na sinabi niya. Sabi po niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito sa akin, minsan, akala natin pinabayaan tayo. Minsan, akala natin wala na nagmamahal sa atin. Minsan, akala natin walang kumakalinga sa atin. Pero tunay nga po, si Jesucristo, binigay niya yung kanyang buhay para tayo kalingain, para tayo mahalin, para tayo abutin. Tunay nga, hinayaan niya na ma-separate siya sa Father, God the Father, God the Holy Spirit, para lang abutin yung mga tao minamahal niya. At isa tayo doon, mga kapatid. Napakasarap tignan yung angulo na ginawa ni Jesucristo sa atin, na kahit na yung sarili niya buhay, na yung kasarapan, yung connection niya sa God the Father ay handa niyang itawan para mabayaran lang yung ating kasalanan. Wala nang ibang pangako, wala nang ibang makagagawa nun kundi si Jesucristo lang na handa niyang ibigay ang kanyang buhay. Maligtas lang tayo na kahit na napakalungkot, napakasakit sa kanya na umaling, napakasakit sa kanya na iwan yung mga tao na mahal niya, yung mga disipulo, ngunit napakasakit din na iwanan siya ng God the Father at God the Holy Spirit para lang mangyari yung itinakda, yun yung maligtas yung mga tao. At ang sarap pong alalahanin ng Jesus tayo, may Jesucristo tayo na nagbigay ng kanyang buhay. Hindi na lang tayo abutin, na hindi na natin pwedeng sabihin na walang nagmamahal sa akin, walang kumakalinga sa akin kasi may isang Diyos na kumalinga sa atin, na nagmamahal sa atin at patuloy na umaabot sa atin. Kaya ang tanong ngayon, kapatid, handa ka mag-abot kay Jesucristo? Ito ba, handa ka bang mag-abot kay Jesucristo? Mga po, sa hapon na to, habang ating inaalala yung paghihirap na ginawa ni Jesucristo, makita natin yung pagmamahal na binigay niya para tayo abutin, na separate siya sa God the Father, na separate siya sa lahat, na iwan siyang mag-isa para lang ikaw at ako ay maabot niya. Kaya mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon sa hapon na to. Salamat po. Ngayon, darako tayo sa panglima na salita ng Panginoon na binitawan niya before He died. Sister Jenny Salak. Praise Hello God. po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po, babasahin po natin yung panglima na sinabi ni Jesus. Samahan niyo po ako na basahin sa John chapter 19 verse 28. Sabi po dito, later knowing that everything had now been finished and so that scripture could be fulfilled, Jesus said, I am thirsty.
sa passage na to, dito, may dalawang lesson na akong i-share sa inyo from this passage. Number one, Jesus, the source of living water. An invitation to all who thirst. Sabi sa John chapter 4 verse 40, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Diba kung sa physical life natin, kailangan natin ng tubig, kahit walang solid food okay na tayo sa tubig, mabubuhay na tayo sa tubig. Ganon din sa spiritual life natin. Kailangan kapag once na nauuhaw tayo, go back to Jesus, go back to the source of living water, which is Jesus. Sino man ang nababalisa, sino man yung nauuhaw, sino man yung napapagal, napapagod, go back to the source of living water, go back to the source of happiness, go back to the source of joy, go back to the source of peace, which is Jesus Christ. Sa Kanya lang tayo manahan, sa Kanya lang tayo bumalik, sa Kanya lang tayo lumapit. Once na nauuhaw tayo spiritual, once na nauuhaw tayo, go back to our devotion. Basahin natin yung word ni Lord once na nagugutom tayo spiritual life. And this word reminds us na it's okay to struggle. It reminds us na okay lang mag-struggle katulad ni Jesus Christ. Kagaya ng naranasan ni Jesus, in the midst of trouble, Jesus cries out to God. Jesus turned his struggle into worship. Tayo din, nag-i-struggle din tayo katulad ng naranasan ni Jesus. Ngayon, nire-remind tayo ni Lord, okay lang mag-struggle ka, pero let us turn our worry into worship. Let us turn our struggle into praise and worship. Lalo na ngayon, naka-quarantine tayo, may nararanasan tayong virus ngayon, kumakalat. Marami po sa panahon ngayon na nag-aalala, nag-worry, anong makakain ko bukas, anong kakainin namin, naubusan na kami ng stock, wala ng source of income, financial struggle. God is telling us today na let us turn our worry into worship. Katulad ng ginawa ni Jesus. Nag-struggle siya, hindi siya nagreklamo. He turned that struggle into worship. Nagpasalamat pa siya kay Lord. Di ba, sabi dun sa isang salita niya, Lord, alisin mo to, pero kalooban mo pa rin yung masusunod sa buhay ko. Yun yung number one. And number two lesson, makikita natin sa passage na to, is the fulfillment of prophecy. Sabi sa Psalm 69 verse 21, they put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. Ibig sabihin, part na ng plano ng Panginoon Jesus na mangyari. Amen. Diba? Kung hindi nangyari yun, hindi tayo ligtas ngayon. Jesus fulfilled that purpose for us to save. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sinacrifice niya yung sarili niyang buhay para na maligtas tayo. Ibig sabihin, lahat ng struggle na nararanasan natin ngayon, part ng plano ni Lord yan. Nangyari kay Jesus yun, part ng Diyos na mangyari kay Jesus yun para lang maligtas tayo. Para sa kaligtasan ng sanlibutan. Tayo din, sa kabila ng struggle natin ngayon, expect the victory, expect the blessing behind that. Sabi dito, like Jesus, di ba? Nag-struggle siya. But in the end, anong nangyari? Nagtagumpay siya. He is now our King of Kings. He is now our Lord of Lords. He is now our Savior. Tayo din, nag-struggle tayo ngayon. In the end, asahan natin na mananagumpay din tayo dahil nauna nang managumpay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi man natin nakikita kung anong plano to. We may not see it, but God is still working. God is always working. Hindi man natin nakikita kung anong nangyayari. Hindi man natin nakikita kung ano yung plano ni Lord sa buhay natin. But nire-remind tayo ni Lord ngayon na kahit hindi mo nakikita, even when we don't see it, God is still working. May ginagawa ang Diyos sa buhay natin. And yun lang po yung masushoot ko ngayong hapon na to. To God, all the glory. It is indeed amazing grace. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So ngayon po, darako tayo sa pang-anim na words ni Jesus. Ang ating kapatid from Korea. Yan po ay ginagamit ng Pagdison. So Sister Ray Malin,
Amen. So magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating Panginoon na alalahanin po ang mga salita ng Panginoon sa ating mga buhay. So sa hapon po ito, aking pong ibabahagi ang pang-anim sa 7 salita na huling salita na binitawan ng Panginoon sa atin. So if you have your Bible, please open with me in John 19:30. So sinabi po doon sa John 19:30, when he had received the drink, wow, Jesus said, "It is finished." With that, he bowed his head and gave up his spirit. So, ang salita pong "it is finished" ay napakasarap pakinggan. Hindi lang sa mga bagay na ginagawa natin, kung hindi doon sa mismong sinabi ng Panginoon that it is finished. Now, God is telling you right now that He is finished po. Tapos na po ang lahat-lahat. So, magbibigay po ako ng isang example. Kumbaga, kung sa school tayo, nag-aaral tayo, then if the teacher said, "It is finished," napakasarap po na pakinggan, "Wow, I finished the whole day." So, what more? What more pa kaya doon sa sinabi ng Panginoon na it is finished sa ating mga buhay? So, when Jesus finished everything on our behalf, which means po, tinapos niya na lahat. Sabi niya, "I have finished what I came to code." So, tinapos na po ang lahat-lahat ng Panginoon. I have finished the life to which I was called, and I have set the stage for the salvation of life. So, the mere fact po na tinapos na ng Panginoon ang lahat-lahat sa krus ng Kalbaryo, meron po siyang regalo na binigay sa atin. Ano po yung regalo na yun? That is eternal life. So, the mere fact po na tinapos na ng Panginoon, doon din po, yun din po yung time na na-receive natin yung salvation from the Lord. Not just only the salvation, but also the forgiveness, the grace, lahat-lahat po na-receive natin yan because of Jesus, because God finished everything po para sa atin. And now, we don't have to live under the weight of condemnation, the weight of guilt, lahat-lahat po sa shame. But now we live with a purpose po, and with that we have now the eternal life in heaven. So napakasarap po na ang Panginoon tinapos niya na ang lahat-lahat. And at that time, the mere fact po na napako po ang dalawang kamay ng Panginoon para sa atin, nasa life po siya, nasa sitwasyon po siya ng between his life and death, but still, he chose to finish the race just because of you and just because of me. So sa lahat po ng nanonood sa hapong ito, we should remember that God finished everything for us po. And we should not imitate what God has done on the cross. Kasi po, tapos na eh. So, why should you imitate? So, ang kailangan po nating gawin ngayon is, kailangan we should live with a life of victory. Kasi nandun na po, tinapos na ng Panginoon ang lahat-lahat. We are not defeated anymore because now we are victorious. Dahil doon sa salitang malin, everybody sabi niya, "I already finished the race." So sa hapong pong ito, until the end of our lives too, we should finish the race na mamuhay po tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Though God is just, doon sa time na yon na napako si Jesus Christ, lahat ng pain naranasan niya, lahat ng sakit, ang pawis naranasan niya dahil nagkatawang tao siya. And I believe lahat po ng nararanasan natin right now, God felt already, alam po ng Panginoon kung anong nararanasan natin sa hapong ito. Ramdam ng Panginoon yan. Pero God is telling you right now, sinasabi ng Panginoon that I already finished the race. All you have to do is to believe in me, sabi niya. So, sa hapong pong ito, nais ko pong ang bawat isa sa atin ay mamuhay ng victorious dahil ang Panginoon po ay tinapos niya na ang lahat-lahat para sa atin. So maraming salamat po. To God be the glory. When he said it is done, praise God, praise God. Let's have the last word of Jesus. Amen. So this is the last message po ni Jesus Christ na ating matatagpuan sa Luke 23 verse 46. Ang sabi dito is, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nagsabi, "Ama, sa mga kamay mo ay inahibilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga.
So dito makikita natin na first, this is makikita natin dito is death is simply transition into eternal life. Pinapakita ni Jesus Christ na maging na siya yung nagpatotoo na kahit sa kabilang buhay is may nag-iintay na hindi lang dito sa lupa natatapos ang buhay natin, kundi may naghihintay pa sa atin na eternal life sa kabilang buhay. Which is, sinabi niya nga dito sinabi niya dito na, Ama, sa kamay mo inahabilin ko ang aking espiritu, which is na kahit sa kabilang buhay, inihabilin niya yung buhay niya kay sa God. So, parang si Jesus Christ ay nagpatotoo na si Jesus Christ ay bilang isang Kristiyano dito sa lupa, maiyahan tulad tayo kay Jesus Christ na may naghihintay sa atin na eternal life na eternal life pagtapos ng buhay natin dito sa lupa. So, parang hindi lang dapat natin dito sa lupa i-offer yung life natin sa Panginoon, kundi maging sa kabilang buhay is itagubilin natin yung espiritu natin sa Panginoon. And second is let your pain push toward to God, not away. Kasi na alam naman natin na yung pinagdaanan dito ni Jesus Christ sa verse na to is na nakakaramdam siya ng so much pain sa mga oras na nag-pray siya ng malakas na to. So, tayo sa buhay natin dito sa lupa, nakakaramdam din tayo ng so much pain, which is dapat marami sa atin ngayon na nakakaramdam ng so much pain. And ang nakakalungkot lang is kahit na gaano katagal tayo na Kristiyano is pag nakaramdam tayo ng discourage or sobrang sakit, or for example na walang tayo na mahal sa buhay, may karamihan sa atin is lumalayo tayo sa Panginoon. Pero dito sa ginawa ni Jesus Christ na to, na kahit na nasa gitna siya ng sakit, kahit na nakakaranas siya ng sobrang sakit, is mas pinili niya na i-offer yung espiritu niya sa Panginoon. So tayo bilang tao, kailangan maging katulad natin si Jesus Christ na kahit na nakakaramdam tayo ng sakit, or pag nakakaramdam tayo ng sakit, dapat mas lalo tayong lumalapit sa Panginoon, hindi tayo dapat lumayo. Hindi natin pa nararanasan yung dinanas ni Jesus Christ. Minsan, wala pa sa kalingkingan, amen? But we tend to complain. Pero ang Panginoon, hanggang kamatayan po. So tayo pong mga anak ni Lord, di pa tayo nakakaranas ng sobrang hirap, pero nag-give up tayo. So ngayon po, nais ng Panginoon, wag tayong mag-give up. Tumingin tayo sa Kanya. Let's fix our eyes upon Him, His victory on the cross. So ngayon po, iniimbitahan po namin kayong lahat na manalangin. Kung nais niyo pong magkaroon ng relasyon sa Panginoon at ibalik ang relasyon sa Kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan, tayo po ay manalangin. Sa bawat nanood ngayong hapon, kailangan po magkaroon po ng pananampalataya. Tudyukan mo ng banal na Espiritu ko na magsisi sa mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, dinakayahin ng Panginoon. Saan ka man naroon ngayon, maaari ka dyan ka sa bahay, sa kwarto mo, nasaan ka man, saan mo ang iyong puso at isipan. Sabihin mo ganito, dakilang Diyos na makapangyarihan. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Sa oras na ito, Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, binubuksan ko ang aking puso, ang aking isipan, ang aking kaisipan, aking pong inaamin, aking pong inaamin, ang aking mga kasalanan. aking mga kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga ito sa mga mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. pagkabata. Sa oras na ito, tinatanggap ko po kayo Tinatanggap ko po kayo bilang Diyos, bilang Diyos, Panginoon, Panginoon,
at sariling tagapagligtas ng aking at buhay. sariling pagpagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po Maraming salamat sa inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. sa inyong ginawa sa aking Kalbaryo. Ikaw ay namatay Ikaw ay namatay at muling nabuhay at muling nabuhay para sa akin. para sa Sulat po ninyo tulad po ninyo aking pangalan ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay. dahil sa langit. At mula po ngayon kayo na po maghari sa buhay ko. Maghari sa aking buhay. Kayo na po ang masunod. Kayo na po ang masunod. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. 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 Salamat po mananalangin ngayon. Panginoon, salamat po Diyos. Kilala Yes, mo, Lord. Panginoon, ang aking pong kababayan ito na Amen. susunod ngayon sa Kanya. Yes, Lord, Lord. dinideklara ko po na magsimula ang isang pinagpangalang buhay. Buhay na puspos ng kapayapaan kahit sa gitna ng problema at panganib at ng pagkakataon. Salamat po Diyos, patuloy ko siyang yakapin at maranasan ka sa isang mahimalang at bibliyang kamarami. Yes, Lord. Salamat po ka sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, we glorify you, magnify your name, O God. Hallelujah. We welcome your Holy Spirit, O God. Amen. Iyong kumilos, O God, sa aming gobyerno. Amen. Una, O Diyos. Patuloy na ikaw maghari, O God. You decide, O God. Kayo po ang magdesisyon sa lahat ng bagay, O Diyos. Patuloy na nilalapit po namin sa inyo, O God, ang aming gobyerno. Ang mga nagpapatakip, O God. Amen. Sa aming presidente, O Diyos. Yes, Patuloy Lord. po ang kilos sa kanyang Amen. O Diyos. Alam namin, O God, na hindi niya kayang lahat, O God. Mahina siya, O God. Marami siyang pagkukulang, marami siyang pagkakamali, O God. Pero, O God, kung patuloy na iyong kikilos at gagawa sa kanyang buhay, Amen. patuloy na ang lahat ng kanyang gagawin, lahat ng kanyang ipapatuloy ng Diyos ay magiging matagumpay, O God. Amen. Ang kumilos, O God, sa kanyang buhay, O God. At namin, O God, na kanyang kalusugan, O Diyos, patuloy na nagkakaingat ng aming presidente, O God. Patuloy na humingi kami ng kalakasan mula sa Hallelujah. siya ng kaligan, O God, kung ano may nararamdaman ng sakit, O God. Kaya po kumilos sa kanyang buhay, O God. Maging sa mga Amen. kasama, O God, patuloy na kayo ang magbigay, O God, ng magandang suggestion para sa kanya, O God, sa kanyang mga gagawin, sa kanyang mga i-implement, O God. Kaya po kumilos, O God. Samahan niyo po siya, O God. Patuloy, O God, dalhin niyo lamang po siya sa mga tamang tao, O God. Patuloy din naman na mag-decide para sa amin. At patuloy na nilalapit namin, O God, ang aming mga senators, O God. Patuloy na kayong Amen. kumilos sa kanyang mga buhay, O God. Alam namin, O God, na unti-unti silang gumagalaw, O God. Di man namin makita yun, O God. Kung kami mag-usga, O Diyos. Patuloy namin kami manahan, O God, sa mga gagawin mo, O God, sa kanilang buhay, O God. Patuloy na kayong kumilos sa kanilang mga buhay, O mga samahan niyo po sila. Patuloy na ang mga funds, O God, na gagamitin nila, O Diyos, ay maging akmala mo, dapat lamang sa mga kailangan sa napapanahon. Ito ang kumilos ay ng mga buhay. Hallelujah. Sa mga kapitid, sa mga grupo, O God, manguna po kayo. Hallelujah, Jesus. Maging, O God, sa aming mga mayors, na patuloy na hallelujah, sa bawat barangay, sa bawat hallelujah, bawat kanilang nasasakpan yung kung kumilos. Manguna sa kanilang mga patuloy na magkaroon sila ng kakayahan, O God, nagampanan ng kanilang mga tutuling, O God.
po sila ng karunungan, katalinuhan. Samahan niyo po sila, O God. Samahan niyo po sila. O God, sa inyong mga barangay captains, O God. Amen. Kayong manguna sa kailang mga buhay. Ako'y maglupapat sila sa kailang mga tungkol. Patuloy na magawa lang namin sila, O God, kung anong nararapat. Kung anong kinakailangan ng kanilang masasagot. Samahan niyo po sila, O God. Alisin niyo po, O God, ang mga rumors, O God, mga negative news, O God. Bawat isa yung magtulungan, O God. Bawat isa yung magkakita, O God. Hindi para mamuliting, O God, kundi gawin Amen. kung ano ang tungkulin nila. Kung ano dapat nararapat. Samahan niyo po sila, O God. Gabayan niyo po sila. At patuloy, O God. Nanukuman niyo po sila sa ang patuloy nilang magampanan ng kailangan. Salamat po sa mga Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang tatay namin sa langit, Panginoon, na kumikilos sa aming mga buhay. Ikaw ang pinagmumula ng buhay. Ikaw ang pinagmumula ng hininga namin. We owe everything to you, Father God. Salamat sa salvation na libreng binigay mo through your Son, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa inyong pagkikinig. Tunay nga na blessed po kami. Amen. At we are here and inviting you, please like and share this video. So lahat po ay pwede natin i-like and share para mas marami pong ma-bless. Let's find time na makapag-fellowship sa bawat isa. So salamat sa revelation ni Lord na natupad po ang ganitong gawain at natutuwa po ako. Darako tayo sa closing prayer. Pangunahan tayo ni Brother Ivan. Di po tayo manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa pagkakataon na nakakausap ka namin, O Lord. Lord, salamat sa kalakasan na binigay mo at talino, Lord. Lord, ikaw ang pasenter sa aming puso at sa buong bansang Pilipinas, O Lord. Ang iyong pangalan ang maipakita sa aming mga buhay, O Lord. Lord, patuloy mo kaming gamitin sa mundong ito, O Lord. Lord, yakapin mo kami, O Lord. Ikaw lamang ang mai-center sa aming buhay, O Lord. Salamat, O Lord. In Jesus' name, Amen. 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 Brother Mark, any message sa ating mga viewers? message ko lang, lagi tayong mag-iingat sa mga pupuntahan natin, sakali man. Yung iba, stay at home lang. Lagi natin susundin yung mga pinapatupad ng ating barangay. Kahit simpleng bagay lang, malaking may tutulong nito sa ating lahat. Ivan, Amen. tulong So, tayo si- para patuloy na ma-prevent ang COVID-19. Sister Raquel. Sister Raquel. Ingat lagi. Stay at Sister home. Lee. From Korea naman. Hi. Yan, stay home. You're so beautiful. Follow po tayo sa mga front Ay, pages lahat. natin dahil And what about Brother Ariel? Any message? To God be all the glory. And my baby would like to say hi. Stay at home. So habang naka-quarantine po tayo, let's give quality time to our family, especially our altar to the Lord. Amen. At sa lahat po ng mga youth na subaybay sa ganitong live, God bless us all.